So purihin ng Diyos, our theme for tonight, God's Word, Source of Hope. Yung hope dyan mga kapatid, abbreviation ng harmony, obedience, peace, and empowerment. Amen? So let's start in reading the book of Romans chapter 15. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 4 o 4. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So purihin ng Diyos, ang lahat daw po ng mga naisulat sa lumang tipan, ito po mga kapatid ay naisulat sa ikatututo natin na ngayon mga kapatid ay nagbabasa at tumahango ng katwiran o katotohanan sa salita ng Diyos. So ang lahat po ng mga pinag-aaralan natin sa lumang tipan ay nilikha para sa ating ikatututo at para sa ating pong kabutihan mga kapatid. So nagpuproduce po ito mga kapatid ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon naman tayo ng pag-asa. Amen? So praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan mga kapatid. So hindi siya nakalimot sa atin. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa kanyang mga anak. Praise God. So, this is our team. Next slide, please. Praise God. So, this I recall to my mind, therefore have I hope. Sabi po ni Jeremias. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Si Jeremias po mga kapatid ay propeta ng Diyos na itinilagay ng Panginoon sa panahon na ang bansang Israel ay makakaranas ng matinding pagsubok. Bakit po mga kapatid? Kasi po mga kapatid, sa panahon ni Jeremias, inutusan siya ng Diyos na ipahayag kung ano ang kasalanan ng kanyang bansa. Sa panahon ni Jeremias, ipinahayag ng Diyos ang mga nagawang pagkakasala ng bansang Israel. At ito po ay hindi lingid sa ating makapangyarihang Diyos. In fact, mga kapatid, wala na pong nasumpungan ng Diyos na mabuti sa bansang Israel. Sa mga haring nagdaan, isang hari, sumunod na hari, sumunod na hari, sumunod pang hari, lahat po ng mga naghari sa Israel, mga kapatid, nasumpungan ni Yahweh, hindi sumusunod sa kanyang kalooban. At ang sabi po ng Biblia, napuno na po ang Diyos sa kanilang mga pagsalansang. Kaya't panahon na para ituwid ang kanyang minamahal na bansa. Si Jeremias ay inutusan niya upang ipahayag ang kanyang plano para sa bansang Israel. Kaya si Jeremias mga kapatid, o si Jeremiah, siya po ay nagpahayag ng mga magaganap sa bansang Israel. 23 taon niyang ipinangaral ang kasasapitan ng Israel. At walang kahit na isang nagbibigay pansin. Mula po sa hari hanggang sa mga ordinaryong mamamayan, wala pong nagbibigay pansin sa kanyang mga pangangaral at mga paalala. Parang sa ating panahon, sa kabila ng marami na tayong mga ipinapahayag tungkol sa posibleng maganap sa bansang ito at sa mundong ito, parang tila wala yatang nakikinig. Nangyari na nga, sinabi ng Biblia, ang matuwid magpapakatuwid, ang banal magpapakabanal, ang masama lalong magpapakasama. So ganun po sa panahon ni Jeremias.
Sa kabila ng siya ay nangangaral at nagsasabi ng mga gagawin ng Diyos na paghahatol sa bansang Israel, wala pong nakikinig. Pati ang templo na dapat nangangaral tungkol sa kalooban ng Diyos, inalipusta ang salita ng Diyos. Yung mga lingkod ng Diyos sa loob ng templo at ang kanyang mga tauhan, wala ring halaga sa kanila ang kalooban ng Diyos. Nagpatuloy lang sila sa pagpapakasasa sa kung ano ang kanilang natatanggap sa mga tao. At yung mga tao naman, mga kapatid, hindi na nila makita yung plano ng Diyos. Kasi wala naman pong nagsasabi kung ano ang plano ng Diyos. Maliban sa isang propetang si Jeremias. Pero hindi nila tinatanggap ang mga pahayag ni Jeremias. Sapagkat para sa kanila masakit sa tenga. Yung lagi akong tinatakot. Masakit sa tenga kapag ang pinapangaral ay katwiran. Nasasaktan ang mga gumagawa ng kasalanan, nahahayag sa liwanag ang gumagawa sa kadiliman, kaya ayaw nilang makinig kay Jeremias. Pero dahil yun ang kalooban ng Diyos, hindi napagod si Jeremias sa pangangaral at pagsasabi ng plano ng Diyos. Sa ating panahon, mga kapatid, ang mga pastor na tinawag ng Diyos para mangaral, hindi yan mapapagod. At hindi yan aalis sa kanilang pagkatawag. Ipapangaral at ipapangaral nila ang mabuting balita sapagkat ang pangako ng Panginoon ay malapit na. Amen? Sabi ng Biblia, mananaginip ang inyong mga matatanda. Makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataan. Hindi natin nakalain, pati pala maliit na bata mananaginip din. Bakit? Kasi sa huling panahon, mga kapatid, lahat po ay yayanigin, lahat po ay gigisingin ng Panginoon upang ang kanyang kalooban ay makita at maramdaman. Si Jeremias for 23 years walang nakikinig. Kaya yung propeta nagkakaroon na ng discouragement. Sabi niya, Lord, wala namang nakikinig. Lahat sila tuloy lang sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Huwag kang mag-alala, Jeremias, sabi ni Yahweh. Tuloy mo lang ang aking niutos, sapagkat darating na ang panahon ng aking paghahatol. Amen? At dumating na nga ang paghahatol ng Diyos. Alam nyo nangyari, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sinakop ng Babylonia ang Israel at ang Juda. Sinakop ng makapangyarihang Babylonia sa pamumuno ng malupit na haring si Nebukadnezar ang Israel at ang Juda. At ang kanilang hari, gaya ng sinabi ni Jeremias, papatayin ka ni Nebukadnezar at ang iyong pamilya. Ganon nga ang nangyari. Nahuli ang hari at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga piling sundalo at sila'y pinatay ni Nebukadnezar. Ang mga nabuhay sa pagsalakay, mga kapatid, ginawang alipin sa Babylonia. Ang templo kung saan ipinapangaral sana ang mabuting balita, ang pagliligtas ng Diyos, mga kapatid, pati templo, hindi po pinalampas ng mga malulupit na mga Babylonians. Kinuha ang mga ari-arian doon, pinatay ang pari, pinatay ang mga taong simbahan, at sinunog ang templo. Walang natira. Hindi pinrotektahan ni Yahweh ang templo kung saan dun siya nangungusap nung una. Anong saysay ng templo kung hindi rin lang naman naririnig ang kalooban at ang plano ng Diyos? Kahit ngayon, mga kapatid, walang saysay ang mga fellowship centers, ang mga churches, kung hindi naririnig ang katwiran at ang kabanalan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid,
Lahat ng nabubuhay, dinalang alipin. Ang mga babae nila'y hinalay. Ang mga bata, mga kapatid, pinatay din. Napakalupit ng Babylonia. At yung mga nabubuhay, dinalang alipin. At alam nyo nangyari, for 70 years, naging alipin ang mga Israelita. Gutom, pagod, uhaw, walang sahod na nagtatrabaho sa initan. Unti-unti silang nagkakasakit at namamatay. Tumatawag sila kay Yahweh pero hindi sila pinakikinggan. Sabi nila, parang wala na yatang Diyos. Ang hindi nila alam, nasa panahon sila na sila ay itinutuwid ng Diyos. Parang iniwan na yata kami ng Diyos na si Yahweh. Parang wala na yata siyang pakialam sa amin. Pero ang totoo mga kapatid, ang Diyos ay nagtitimpi lang. Sapagkat nais niyang matuto ang kanyang minamahal na bayan. Israel is God's beloved nation. Dahil mahal niya ito, meron siyang programang inilaan para rito. Pero ayaw niya na ang Israel ay tumalikod sa kanya. Ano nga ba ang kasalanan ng Israel? Bakit pinarusahan sila ni Yahweh? Mga kapatid, sa lumipas na maraming taon, nagpasalin-salin ang maraming hari ng Israel at ng Juda. Gayunpaman, lahat po sila ay hindi lumakad sa katuwiran ni Yahweh. Lahat po sila may bit-bit na mga Diyos-Diyosang galing sa Ehipto, galing sa mga bansa sa paligid, at yun ang kanilang pinararangalan. Yun ang kanilang tinatanghal. The God of Israel is a jealous God. Ang Diyos ng Israel ay silosong Diyos. Siya ang nagsabi niyan sa Biblia. I am a jealous God. Ayaw niyang may ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang lahat ng ginawang ito ng mga Israelita ay hindi naging katlugod-lugod at nakatutuwa kay Yahweh. Kaya sabi niya, darating ang oras, parurusahan ko kayo, na kahit isa sa mga Diyos-Diyosan niyong ipinagdidiwang, hindi kayo maililigtas. Mga Diyos-Diyos ang ginawa ng inyong kamay, na matapos ninyong likhain, bihisan ay inyong niluhuran at sinamba. Ang sabi ni Yahweh, wala kahit isang mga Diyos-Diyosan ninyong ginawa ang makapagliligtas sa inyo sa araw ng paghuhukom. Kaya nung dumating na ang plano ng Diyos sa kanyang bansa, mga kapatid, sila pong lahat ay natupok. Lahat po sila ay nagiging alipin. Ang iba'y mga nangamatay. Ang iba'y nahirapan sa kanilang kalagayan. For 70 years, hinahanap nila si Yahweh na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Wala po. Hindi sila naririnig. Hindi po sila pinapansin. Kaya nagtatampo na sila. At maging si Jeremias, nasasaktan na. Bakit? Kasi si Jeremias bilang lingkod ng Diyos at nakatira kasama ang mga Israelita, nararamdaman niya yung hirap. Nararamdaman niya yung pasakit kahit na musmos nagtatrabaho, hindi kumakain, hindi nag-aaral, walang makasuutan. At pag namatay sa karamdaman, walang pakialaman kahit na sino. Yung mga matatanda, kapag hindi na kaya, papatayin na lang ng mga Babylonians. Hindi nyo na kaya magtrabaho, patayin na yan. Ang papayat na nila. Wala silang pagkain. Walang tubig. Mga alipin, mga nakatinikala. Nasaan na yung kanilang kaningningan? Nasaan na ang kanilang kayamanan na kanilang tinamasa sa matagal na panahon? Mga haring, mga nagdaan, mga walang pakialam. Basta na lang sila nagpakasasa,
Pero hindi nila alam, isang araw darating na ang parusa ng Diyos. Ito ang nakakatakot, mga kapatid. Ang kinukwento ko ay ang bansang Israel, ang pinakamamahal na bayan o bansa ng Diyos. But remember this, believers of Christ, we are God's temple. We are God's special temple. At ang sabi ng Biblia, tayo po, mga kapatid, ang kanyang bayan sa espiritual, mga kapatid. Spiritually speaking, believers of Christ are spiritual nation, beloved nation of God. Imagine, tayo po pala, mga kapatid, ang espiritual na minamahal na bansa ng Diyos. Yung pong Israel, sila po, mga kapatid, yung pisikal na bansang pinakamamahal ng Diyos. Pero tayo, espiritual na bayan ng Diyos na pinakamamahal. Kung paanong ang Israel ay nagkasala sa Kanya at Kanyang itinutuwid, how much more ikaw na hindi ka itutuwid ng Diyos? Amen? Mahal ka rin naman ng Diyos. Ayaw Kanyang mapahamak, kaya itutuwid ka niya upang makita mo kung ano ang Kanyang plano. So si Jeremias naglabas ng kanyang mga saloobin. Pati na rin tampo, pati na rin mga hinanakit, inilabas na ni Jeremias. Lahat yon kinuwestiyon niya ang Diyos na si Yahweh. Kaya kung babasahin niyo po, mga kapatid, yung ating teksto, ang Aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, mula sa talatang 1 hanggang talatang 20, lahat yon yung kanyang mga pananambitan. Ang kanyang mga pag-iyak sa Diyos, mababasa nyo. Kaya nga po si Propeta Jeremias, tinawag siyang iyaking propeta. The crying prophet. Bakit? Kasi nasaksihan niya ang pagdurusa ng kanyang bayan. At hindi niya ito matanggap. Lagi siyang umiiyak sa Diyos at humihingi ng tulong. Pero mga kapatid, hindi pa panahon na ang Diyos ay kumilos. Hindi pa panahon. Naalala nyo yung minsan, mga kapatid, inakala niya na wala ng katulad niyang mangangaral, na ang lahat ay pinatay na. Sabi ni Yahweh sa kanya, no, mayroon pa akong iniwan. Hindi ka nag-iisa. Di ba, mga Kristiyano, kapag mayroong problema, kapag may suliranin, kapag mayroong karamdaman, kapag walang pera, walang matakbuhan, iniisip niya nag-iisa na lang siya. Iniisip niya kawawa na siya. Iniisip niya wala na siyang masasandalan. Pero sabi ni Yahweh, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, narito pa ako. Narito pa ako sa tabi mo. So, sabi ng verse 21, mga kapatid, noong lahat ng ito ay maranasan ni Jeremias, nadi-discourage na siya. Parang ikaw, di ba, dumarating sa punto ng buhay mo, nadi-discourage ka na. Pero anong ginawa ni Jeremias? Sabi ni Jeremias sa verse 21, "Gayunmay, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong." May naalala siya. Sabi niya, "This I recall to my mind, therefore have I hope." Kapag naalala niya ang bagay na ito, nagkakaroon siya ng pag-asa. Ano ang naalala ni Jeremias? So ito po ang kanya naalala sa verse 22. "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang sabi dyan, mga kapatid, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Amen? So yun ang kanyang naalala. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Na ang kanyang kahabagan na walang kapantay. Sa English, mga kapatid, sabi diyan, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not."
At ito ang verse 23, yung inaawit po natin. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kapag ikaw po ay may problema, mga kapatid, tingnan nyo ang gagawin natin. Una nating gagawin, recall God's mercies and compassions. Amen? Kagaya ni Jeremias, ang dami na niyang naranasan, ang dami niya nang nasaksihan, ang bigat-bigat na ng kanyang kalooban. Parang kagaya ng pinagdaanan mo. Ang hirap-hirap na sa kalooban ng mga pagsubok na dumating. Pero anong ginawa po ni Jeremias, mga kapatid? He recalls God's mercies and compassions. Brothers and sisters, if you are suffering, if you have problem, if you are in pain, if you feel you are alone, remember, recall God's mercies and compassions. Meron ka niyan. Naalala mo yung panahon na ang Diyos kinakalinga ka? Na ang panahon na ang Diyos sumasagot sa mga panalangin mo? Binibigay niya ang pangangailangan mo. Nung bago kang Kristiyano, parang pakiramdam mo lahat ng hinihingi mo, binibigay ng Lord. At nung tumatagal ka ng Kristiyano, pakiramdam mo, Lord, parang hindi ko nakukuha na yung mga prayers ko. Bakit? Matured ka na kasi. Hindi ka na bata na kapag humingi, meron ka agad. Matured ka na yung hinihingi mo, may kasaba na yung commitment. Mag-commit ka sa Panginoon. Maglaan ka sa Kanya ng panahon, ng oras at ng pagkakataon upang ibigay niya ang gusto mo. Hindi ka na bata na kapag humingi sa magulang, walang magawang magulang kundi ibigay kahit hindi niya kayang ibigay. Kasi bata ka. Hindi ka na batang Kristiyano ngayon. That's why your prayer, mga kapatid, parang ang tagal-tagal na, hindi pa rin nangyayari. Why? Because God is looking your heart na ikaw po isang matured na. And all you need to do is to commit your life. Huwag lang hingi ng hingi. Mag-commit ka naman. Amen? So recall God's mercies and compassions. Alalahanin mo nung mga panahon na ikaw ay sinasamahan, pinagpapala, ginagabayan, iniingatan ng Diyos. Pag naalala mo yon, mawawala sa iyo ang kalungkutan. Si Jeremias ganon. Nung maalala niya ang kabutihan ng Diyos, nawala yung hinanakit niya. Nawala yung tampo niya. Nawala yung kanya pong sama ng loob. Yung kanya pong mga pagninisi sa Diyos nawala. Sapagkat naalala niya, oo nga pala, napakabuti ni Yahweh. Ito ang ginawa niya sa akin. Ito ang ginawa niya sa magulang ko, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, sa komunidad ko, sa bayan ko. Naalala niya lahat ng kabutihan ng Diyos. Ganon ang gawin niyo, mga anak ng Diyos. Recall God's mercies and compassion. Secondly, praise God. God's faithfulness is great. Si Jeremiah, he saw the fall of Judah, but he also know how God will restore His beloved nation. Alam po ni Jeremiah o ni Jeremias ang plano ng Diyos na babagsak niya ang Israel, ang Judah. Pero alam din ni Jeremias, mga kapatid, kung paano ito i-restore ng Lord. Alam niya rin. Pero kahit alam niya, mga kapatid, ang sakit kasi araw-araw nakikita niya yung kanyang mga kababayan. Ang sakit pa rin. 70 years. Hindi po yun isang linggo lang. Hindi po yun isang buwan lang. 70 years. Amen? Tayo nung World War II, mga kapatid, 1942 pa lang, nararamdaman na natin yung presence ng mga Hapon. 1943, 44, nandyan na sila. Pagdating ng 1944, huling mga buwan at 45, binobomba na ang Pilipinas. Pero pagkalipas noon, mga kapatid, nakalaya na tayo. Konting panahon lang yon.
Kaya nakasurvive ka agad ang bansa. Pero ito 70 years eh. Ang Israel 70 years. Wala nang natira sa kanila kahit katiting. Wala na. Nung nirestore sila ng Panginoon, pinalaya sila sa kamay ni Nebuchadnezzar, wala pong katiting na meron sila. Balik sa umpisa. Nakita yon mga kapatid ni Jeremias. Pero alam niya ang plano ng Diyos. Parang ikaw, dumadaan ka sa pagsubok ngayon, dumadaan ka sa suliranin ngayon, nararamdaman mo yung sakit, nararamdaman mo yung kirot, nararamdaman mo yung hirap, pero may pangako ang Diyos sa iyo, di ba? May pangako si Jesus sa iyo, di ba? At hindi yun nagbabago. Yun ang pakatandaan po natin. Si Jeremiah, mga kapatid, may mensahe ang Diyos sa kanya. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan ang pahayag ng Diyos kay Jeremias para sa kanyang bansa. Alam ko ang plano ko para sa aking minamahal na bansa. Ang planong ito, mga kapatid, ay upang pagpalain ko siya. Upang hindi ko siya saktan. At ibigay ko sa kanya ang pag-asa at ang mabuting kinabukasan. Binigkas yan ng Panginoong si Yahweh para sa kanyang minamahal na bansa. At tayo naman, mga believers, mga Christians, inadapt natin yung pangakong ito ni Yahweh because we are also spiritual Jews, spiritual Israelites, spiritual beloved nation of God. Kaya inadapt natin to. Naniniwala tayo na may pangako ang Diyos sa atin, na ang pagpapala ng Diyos ay para sa atin, at hindi niya tayo sasaktan, at hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Tinanggap natin ito. At dapat mo lang panghawakan. What is the Lord's promise to you? Tingnan niyo po, next slide. Praise God. Next slide is, God is our portion. No? Ang Diyos ang lahat sa atin. Walang-wala na po yung Israel eh. Walang-wala na pong kayamanan, katanyagan, kasikatan, pangalan, ang Israel at ang Juda. Binagsak na sila ni Yahweh. Pinakamahirap na silang bansa ng mga panahon na yon. In fact, wala na silang bansa eh. Sinakop na eh. Wala na silang ipagmamalaki. At yun ang gusto ng Diyos. Wala ka nang ipagmamalaki. Pero, sabi ng Panginoong Diyos kay Jeremiah, naalala mo ang aking tipan sa inyo. In the book of Jeremiah chapter 2, ito po yung panahon na ang Panginoong si Yahweh nakikipagtipan sa kanyang bansang Israel, minamahal na bansang Israel. Sabi po ni Yahweh, "The word of the Lord came to me," sabi ni Jeremiah. Anong sinabi ni Yahweh o ni Lord? "Go and proclaim in the hearing of Jerusalem. This is what the Lord says." Sabi po ni Yahweh, "I remember the devotion of your youth, how as a bride you love me, and follow me through the wilderness, through a land not sown." Sabi po ni Yahweh, mga kapatid, naalala mo ba nung kabataan mo? Nakipagtipan ka sa akin. Ikinasal ka sa akin. Minahal mo ako. Sumunod ka sa akin hanggang sa disyerto, sa lugar na walang tumutubo kahit na ano. Parang ikaw, noong bago ka pa lang, mga kapatid, sa paglilingkod, noong bago ka pa lang sa Panginoon, nakipagtipan ka sa Kanya, nangako ka sa Kanya, marami kang pangako sa Panginoon, marami rin siya naman pangako sa iyo. At ang pangako niya ay hindi po yun kasinungalingan. Hindi po yun, mga kapatid, hindi mangyayari. Lahat ng pangako niya sa iyo mangyayari sa buhay mo. Ang tanong, yung pangako mo sa Kanya, gagawin mo ba? Gagawin mo ba? Sabi ng Revelation, mga kapatid, namimiss ko yung unang mga taon na ikaw ay nakipagtipan sa akin. Namimiss ko, sabi po ni Yahweh, mga kapatid, yung unang panahon
na ikaw at ako ay nagmamahalan. I am your first love. Diba? Namimiss yun ni Lord. Revelations chapter 2 verse 4. Sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iniwan mo, tinalikuran mo ang iyong unang pag-ibig sa akin. Na humaling ka sa mundong ito at sa mga bagay sa mundong ito. Ang Israel nakipagtipan kay Yahweh. Ang sabi ni Yahweh sa kanila, mga kapatid, Israel was holy to the Lord, the first fruits of His harvest. Kung meron mang ani ang Diyos, ang Israel ang kanyang first fruits. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung meron mang gagawing modelong syudad, modelong bansa ang Diyos sa mundong ito, Israel ang kanyang magiging modelo. Ganun niya kamahal ang bansang ito. All who devoured her were held guilty, and disaster overtook them, declares the Lord. Ang lahat ng nanakit sa Kanya, ang lahat ng gumawa sa Kanya, ay nakaranas ng hampas, ng galit ng Diyos. Ganun niya kamahal ang Israel. Ganun niya pinoprotektahan ang bansang ito. This is God's commitment to the nation of Israel. Ganyan ang pangako ng Diyos sa atin. Ganyan ang pangako ng Panginoon sa iyo. Why? Because He is your portion. Wala kang yaman sa mundong ito. Wala kang pangalang may pagmamalaki. Wala kang pamilyang maipagmamalaki. Wala kang edukasyon na maipagmamalaki. Wala kang kayamanan. Wala kang bagay sa mundong ito na masasabi mong ipagmamalaki mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang malungkot. Huwag kang mag-alinlangan at mawala ng pag-asa. The Bible says, God is your portion. Siya ang lahat-lahat sa buhay mo. Kung ano man ang mga bagay na wala sa iyo, huwag kang mag-alala. Jesus is enough. Amen? He is your portion. Sabi ng Biblia, Panaghoy 3:21 o 24, si Yahweh ay akin at sa Kanya ako magtitiwala. Yun po ang nangyari po sa mga Israelita. Nung sinabi po ni Jeremias, ang Diyos ay akin at sa Kanya ako magtitiwala. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, si Yahweh ang yaman mo. At kapag si Yahweh ang yaman mo, lahat na nasa iyo. Bakit? Unti-unti, lahat ng mga nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Ibabalik ng Panginoong makapangyarihan. Ibabalik niya yung mga bagay na nawala sa iyo. But make it sure na natuto ka sa Kanyang pagtutuwid. Ganon ang nangyari sa Israel. Tinuwid sila ni Yahweh at ibabalik ng Diyos sa kanila ang mga bagay na nawala, subalit matuto ka sa pagtutuwid na ginawa ni Yahweh. Look Israel now. Abay, naunahan pa ang maraming bansa. Saan ka nakakitang disyerto, tumutubo lahat ng gulay, prutas, mga halaman, puno? Disyerto? Because of God's hand. Pinagpala niya. At walang imposible sa Diyos. Kahit ikaw, nasa tingin mo mahina, kahit ikaw nasa tingin mo wala kang kaya, pag ikaw ay nakipag-commit sa Panginoon, kagaya ng Israel na nakipag-ugnayan sa Diyos nung una, pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpala ng Panginoon. Next slide, please. Praise God. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 11, verse 28 to 20, kung paanong si Yahweh nakipagtipan sa bansang Israel, si Jesus din naman ay nakikipagtipan sa iyo. Amen?
nakikipagtipan ng Panginoon sa atin. At kung ikaw po ay dumaranas ng maraming pagsubok, suliranin, karamdaman, kawalan, at kung ano-ano pang mga kahirapan sa buhay, sabi ng Panginoon, come to me. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Si Jesus po ay nananawagan sa lahat ng tao, lumapit kayo sa akin. Sa tingin mo, lugmok ka na, lumapit ka kay Jesus. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. O baka isipin mo naman, ay baka mamamatay na ako. No. Nagkakamali ka. Sabi ni Jesus, I'll give you peace. Peace that this world cannot give. Ang ibibigay ko sa iyong kapayapaan ay kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yung kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang akala kasi ng tao, yung kapayapaan, yung kaligayahan, kapag nag-iinuman sila, kapag nagkakasayawan sila, nagkakainan sila, sayahan sila, no? Nagtitipon-tipon sila. Kala nila yun na ang kasiyahan. But that is only in this world. Pero sabi ni Jesus, mga kapatid, higit pa sa kasiyahan na yan, ang kaya kong ibigay sa iyo. Pansamantala lang yan eh. May problema ka, tumakas ka sa problema mo, pumunta ka sa mga kaibigan mo, nag-inuman kayo, naggimikan kayo, nag-happy-happy kayo. Paggising mo bukas, may problema ka pa rin. Bakit? Kasi hindi naman na-resolve ng mundo. Nung tinakbuhan mong solusyon, hindi niya naman na-resolve eh. Pero lumapit ka kay Jesus. Sabi ng Panginoon, I will give you rest. And all the solutions, mga kapatid, sa mga problema mo na kay Jesus. Sabi po ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart. Sabi niya pa, mga kapatid, and you will find rest for your souls. And for my yoke is easy and my burden is light. Kapag na kay Jesus tayo, mga kapatid, praise God, ang Panginoon po ay maamo at mapagpakumbaba. Hindi yan kagaya ng tinatakbuhan mo o nilalapitan mo, na pagkatapos mong hindi makatupad sa pangako mo sa Kanya, susumbatan ka na. Sabi mo, babayaran mo ngayon. Sabi mo, sandali lang. Sabi mo, bukas lang, pero nasan na? Susumbatan ka na noon. Marami nang sasabihin sa iyo. Mali kasing tao ang pinuntahan mo. Hindi ka kasi lumapit kay Jesus. Sabi ni Jesus, I am gentle and humble in heart. Nagkasala ka, nagkamali ka, come to Jesus. Alam niya kung ano ang iyong kalagayan. Willing siyang unawain ka at tanggapin ka at bigyan ka ng panibagong lakas. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lumikha sa iyo eh. Walang pwedeng umunawa sa anak kundi yung magulang. Di ba gigil na minsan yung ibang tao dahil ang kulit-kulit daw ng bata? Gigil na sila. Pero yung nanay, hindi pa rin. Tahimik pa rin siya. Silent pa rin siya. Bakit? Siya lang kasi ang nakakaunawa sa anak. Kahit gaano katigas yung ulo ninyo, mga anak ng Diyos, hindi kailanman tatalikuran kayo ng ating Diyos na mahabagin. Alam niya ang ating kahinaan. Kahit ako, meron din akong mga weaknesses. May shortcomings din ako. Pero lagi akong humingi sa Panginoon, Lord, kahabagan mo ako. Hindi lahat kaya kong gawin. Pero humihingi ako ng pabor sa Kanya, humihingi ako ng habag sa Kanya. At ibibigay yon ng Panginoon. His yoke is easy and His burden is light. Magpapasan ka na rin lang ng pamatok
yung kay Jesus na. Kasi magaan. Amen? Magpapasan ka rin lang ng pamatok. Huwag na yung pamatok ng mundo. Si Jesus na. Kasi yun ay magaan. Amen? Next slide, please. Number 4, wait for the salvation of God is sure. Sabi po rito sa ating binasa, mga kapatid, balikan niyo po yung Lamentations o yung panaghoy. Sabi diyan, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Tayo po, mga kapatid, we are waiting for the salvation of God. And we know that the salvation of God is sure. Totoo yan. At magaganap yan, mga kapatid. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Siya po'y mabuti sa inyo, mga kapatid. At siya rin naman ay mabuti sa akin. Kailanman, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sabi diyan, mga kapatid, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Sino ba yung naghihintay kay Jesus? Sino ba yung naghihintay sa Panginoon? Hindi ba tayo? Sabi ng Biblia, mga kapatid, He is good to them that wait for Him. Mabuti ang Diyos sa kanila na naghihintay sa Kanya. At tayo po yun. At habang tayo naghihintay, umaasa tayo sa Kanyang kagandahang loob. At habang tayo naghihintay, mga kapatid, our soul seeketh Him. Nahanap natin ang Kanyang mukha. Kaya yung paghihintay natin sa Kanya, hindi po tayo napapagal. Amen? Hindi po tayo napapagal. At hindi po tayo nanghihinayang sa ating paghihintay. Lalo na ngayon na nakikita natin na malapit na ang Kanyang pagbabalik. Huwag nating kutyain ang Diyos. Huwag nating hamakin ang Diyos. Kagaya nung ginawa ng isang lunsod, lumitaw o lumabas sa bibig ng host ng isang programa kung ano ang kalagayan ng lunsod na yon. Sabi ng host, no surprise, no wonder to this godless town. Hindi niya naman yun sinabi dahil pinlano at pinag-aisipan niya pa yon. Sinabi niya yon on the spot because that is the situation of that city. Tunay na ang syudad na yon walang pagkalinga sa Diyos. Bakit? Nakita natin the following weeks, yung mga halaga ng bahay ng mga kilalang tao na nasunog. Bilyong-bilyong halaga ng mga bahay nila. Billions of dollars. Saan ka nakakitang ganong klaseng bahay? Billions of dollars. Yung tinupok ng apoy sa Los Angeles, California. The godless town, according to them. We cannot mock God. Hindi natin pwedeng hamakin ng Diyos. Those who wait the Lord, mga kapatid, must seek His face. Hanapin natin ang Kanyang mukha. At huwag kayong mag-alala, mga anak ng Diyos. Kayo na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Isaiah chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord, sila na mga naghihintay sa Panginoon. Ano ang sabi? Shall renew their strength. Hindi yan utos, ha? Hindi yan utos. Hindi yan utos na sinasabi, o kayong mga naghihintay sa Panginoon, magpakalakas kayo. Hindi ganon. Pag binasa nyo yan sa Tagalog, mga kapatid, kahit dyan sa English, but they that wait upon the Lord shall renew their strength.
Ibig sabihin, bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Kaya ka nagpapatuloy kasi binibigyan ka pa rin ng Lord hanggang ngayon ng kalakasan. You are not asking, but God is automatically given to you because you are waiting upon the Lord. Diba? Yan ang ibig sabihin doon. Hindi mo hiningi, pero binigay sa'yo ng Panginoon kasi naghihintay tayo sa Kanya. Ito nyo yung mga Kristiyano, hindi nauubusan ng lakas. Hindi nawawalan ng lakas ng mga plano, ng mga gustong gawin sa ministeryo ng Panginoon. Yung mga bagay na iba na ginagawa ninyo, hindi ko na yun naisip. Pero dahil binagpapala kayo ng Diyos, binigyan kayo ng karunungan, naiisip ninyo para sa kapurihan ng Panginoon. They shall mount up with wings as eagles. Kagaya ng agila, ikakampay ninyo ang inyong mga pakpak at kayo'y lilipad ng mataas. Bakit nyo nagagawa yon? Kasi isa kayo sa naghihintay sa Panginoon. They shall run and not be weary. Magpaparuot pa rito kayo pero hindi kayo makaranas ng kapaguran. They shall walk and not in faint. Wala pong panghihinayang, walang kaparguran sa mga anak ng Diyos na naghihintay sa Kanya. Amen? Kaya salamat ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, yung ating pong team, God's Word, Source of Hope. Abbreviation po yan. H stands for harmony. N-O stands for obedience. And P stands for peace. And E stands for empowerment. Si Jeremiah, mga kapatid, si Jeremiah, mga kapatid, siya po ay mayroon pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Meron siyang pakikipagkaisa sa Panginoon. Meron silang harmonious relationship kagaya mo. Nakipagkaisa siya sa Panginoon. Kaya, meron siyang pag-asa. At alam niyo mga kapatid, if you has this harmonious relationship to God, doon papasok yung obedience mo sa Kanya. Kaya susunod ka sa kalooban niya. Si Jeremiah, mga kapatid, kahit po pagod na pagod, kahit hirap na hirap, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya mapipigilan na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. So harmony and obedience, nandoon yun sa Kanya at nandyan yan sa inyo. Kayo na mga naglilingkod sa Panginoon, nandyan sa inyo yung harmony and obedience. And what will happen? It will produce peace, kapayapaan, and empowerment, kalakasan, o kapangyarihan. Iyan po ang bunga ng ating pong pagsalig sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. Kaya hindi kayo nagkamali, mga kapatid. Hindi kayo nagkamali ng inyo pong tinahak, ng inyong piniling paglingkuran. Bakit? Kasi tunay na tayo ay nakasumpong ng isang tunay na Panginoon na handang magbigay sa atin ng pagtatagumpay. But the challenge for tonight is this. Mga kapatid, nasusumpungan mo pa ba ang sarili mo na nakikipagkaisa sa kalooban ng Panginoong Hesus? May pagsunod pa ba tayo? For that, brothers and sisters, I would like to read to you Revelations chapter 22 verse 20. Ito po ang iwan ko sa inyo, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, Revelations chapter 22 verse 20, He which testifieth these things saith. Anong sabi? Surely I come quickly. Surely, sabi ni Jesus, surely I come quickly. Darating siya ng mabilis. Malapit na. Malapit na, mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat.